What's up mga technician? Nagbabalik ang Dayway Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click yung notification bell button, click yung notification nyo rin mga videos. So yun guys, pagti-tear down tayo ng transistor withstand voltage tester. So ayan guys, dito lang natin siya guys alisin. Tapos, ang gagawin natin dito guys, i-reference voltage natin siya. Ayan, para makita natin guys yung mga supply niya guys, kung saan siya nanggagaling. Oops, tanggalin natin to. So, gamit tayo ng ganito guys. Para hindi masira yung plastic. So ayan guys ang laman niya. So regular ano lang to, power supply. Regular na voltmeter lang siya. Pero ito guys, ang dami niyang dividing network. Ito guys, ang dami niyang resistor na naka-series. So kahit umabot ng 3,800 volts yung input niya ay okay lang. Kaya niyang i-handle yun. So hindi ko alam guys, or hindi ko sure kung may nabibiling ganito. Pero I hope na meron, para kung masira man to, meron tayong pampalit. Kasi guys, programmable to guys eh. So mahirap na makahanap ng ganyang tag dito IC guys. Tapos ito, alisin natin to guys. Ito ano pa, ito pa guys, yan. So ayan guys, so kung nakikita nyo, yung dalawa na yan guys ay ano lang siya, paano bang masasabi natin. So eto guys, kaya may ganito to, may butas dito kasi eto guys, hindi siya guys kakasya kapag hindi nila guys nilagyan ng butas rito. Tsaka kung titignan nyo rito, dami yung resistor na naka series, tapos ang dami ritong diode na naka series din guys. Ayan. So sabihin ko sa inyo guys kung ano yung ibig sabihin yan, pero syempre titignan muna natin yung ito guys mismo. So sa likod meron siyang battery syempre. Tapos yung battery naka BMS na siya guys. Single BMS lang siya, or 1S guys. So bali yung battery nito ay 4.2 volts max. Tapos dito, so pakita ko muna sa inyo guys. So dito tayo magsimula. So naka USB type C siya. Ayan. So itong IC na to ay 4056. So ito guys ay TP4056 IC. Ano, 4056. Zoom in natin. Ayan guys, para kita nyo. Ayan. Okay. Tapos ito naman guys ay ayan. So naka 2S D180 4L. Ayan. So mas maganda guys kung kayo ang mag-ano niyan guys, kayo mag-ano ng data sheet niyan guys. So ayan. Okay. So alamin niyo kung ano yan. Pero syempre alam ko yan guys kung ano yan. So meron ditong 1AM, regular lang yan na transistor yan guys. So T4
4148 po yan. Tapos may single op amp dito, ayan. Tapos eto, ano nakasulat dito? So B628. Hindi ko sure guys kung ano yan, pero malalaman din natin yan mamaya. Ito GS8554. So malalaman din natin guys kung ano rin yan. So meron ditong SS14 HT33 guys. So feeling ko ano to guys, 3.3 volts na regulator. Yung HT na yan, 3.3 regulator, 3.3 volts regulator. Ito guys, K34. So baka 3 amps, 40 volts yan. Not sure guys, pero pwede nyo siyang i-search sa Google as a data sheet. So ayan, T44, ano pa ba, wala na. So meron din siya ditong RT, so temperature sensor po yan, or NTC na lang guys para mas maganda sabihin sa inyo na NTC yan. Tapos dito guys, gamit itong diode, ayan, U1M. So 1 amp, 1000 volts po yan kada isa. Dito pares lang dito guys, ito K34. Ayan guys. Meron tayo ditong ceramic SMD guys na siguro mga nasa ano to, 3000 or 4000 kilovolt. I mean 4000 volts or 4 kilovolt kada isa. Kaya meron siyang ganyan guys. Meron siyang silicone para sa insulation, kasi pagka ganyan guys, pwede siyang mag-arc, pumunta sa kabilang tag dito. So pwede siyang mag-short guys, or mag-arc siya guys, kaya nilagyan ng ganyan yan. So tag po dyan guys, sa lahat na dito guys sa taas, simula rito sa taas pag ganyan. So tag po rito guys ay voltage multiplier. Ayan, so from dito sa transformer kasi na to, so may secondary tsaka primary po yan. So yung primary low voltage, so from 4.2 volts, tapos output nya is nasa 1.5 kilovolt or 2000 volts or 2 kilovolt. Tapos may voltage divider naman siya guys. So kaya niya patasin up to 4000 guys. Depende yan guys sa trimmer. Ito siguro, dito yan siguro guys. Depende yan dito. Okay? So depende yan sa tweak. So ayoko i-tweak yan kasi baka lumagpas na sa digital natin guys. Dito. Baka lumagpas dito ay masihirapan digital natin. So hindi ko na kailangan pang galawin yan. So mag voltage ano tayo guys, voltage reference. At least nakita nyo lang guys kung ano yung mga nandito. So pwede tayo mag voltage reference. So ayan guys, voltage tayo sa ba't ganito? Auto. Wala. Nyari. Wala. The heck? Charge natin guys. Wait lang. Charge natin. Nyari.
Aray. Sira po. Sira na to. Naku po, sira. So, tignan natin guys, sa next video na lang siguro to. Kasi ayusin natin to eh. So, tignan natin kung bakit nasira to. What the heck, nasira? Ibang multimeter muna gamitin natin. So, ito muna guys. Mukha ito, pati ito sira. Ayun. Kala ko pati ito sira eh. Sumakto naman kung kaya tayo gagawa video eh. Sira. So, ayan guys. At on natin to. And then, tignan natin yung output niya guys. So, ground. Ayan. Tignan natin output nito. Saan pa tayo? Ground to eh. So, dito. Ito guys. Dito tayo. So, ayan guys. Yung battery niya ay merong 3.9 volts. Tapos, punta tayo dito. Dito guys. Tignan natin dito. So, eto guys. Merong galing. Tumas yung voltage, no? So, dati dito 3.9. Pagdating dito guys 4.6 na. 4.6 volts. So, ibig sabihin, ano to guys? Patay mo natin to. So, ibig sabihin guys, itong IC na to ay step up converter. Ayan, B628. Okay? So, dito guys, feeling ko op amp to. Kasi 7 yung paa niya rito sa kabila, tapos 7 yung paa niya doon sa kabila. Ayan. Sa baba, tsaka sa taas. 7. So, yung gitna niyan, isa dyan ang negative or positive. Ayan. So, hanapin natin guys. So, dito tayo sa gitna. Tingnan natin dito. Ay, ano pala. So, on ulit natin siya guys. Ayap. Op amp ka to guys. So, ayan. Meron siyang 4.6. Tapos, tignan natin dito guys sa may regulator. So, sa ground tayo. So, tignan natin sa regulator. Ayan. So, ayan guys, kung nakikita nyo, ay, baliktad kasi yun natin, kaya baliktad din yung ano eh. So, ground. Tapos, output ng regulator dito, ayan. Ayan guys, so, sabi ko sa inyo, tama ako eh. 3.25, almost 3.3 volts guys. Kasi alam ko yung number na yun eh, HT pala, sorry. Pag HT, alam ko na regulator yun guys eh. So, ayan, ano pa ba? So, wala na naman. So, hindi ko na guys i-on to kasi pag in-on ko to, magbi-build up ng ano to eh, yung capacitor, magbi-build up ng voltage yan. Baka pag nahawakan ko eh, makuryente pa ako. So, ayan, at least, doon lang tayo guys sa may, ano natin, alam lang natin. So, ito yung charger niya or yung charging IC. So, tignan ulit dito natin guys. Tignan mo. Ayan. Ayan guys. Yeah. 3.9 talaga siya guys. So, yung battery 3.9. Tapos, pagdating sa output. Ayan. 3.9 guys. And then, pagdating dito guys sa input ng, sa output ng boost converter ay 4.6. Pwede yan i-adjust ng 5 volts para mas maganda, pero hindi ko na guys i-adjust. Okay na yan. And saan pa ba? Dito 3.3. May 3.3 volts siya. So ginagamit guys yung 3.3 volts na yan, sigurado dito guys sa comparison ng op amp.
Okay? Kino-compare nila yung voltage. So pagka nagkaroon ng difference dun sa voltage sa op-amp, mag-on siya or mag-off. Ayan. So yung itong op-amp na to guys, ginagamit to para sa voltage ng output, guys. So voltage para sa output. Tapos ginagamit din siya as current, guys. Okay? Ginagamit siya sa current ng output, guys. Sa output din. So naglalabas siya ng high frequency. Okay? So pagka inon nyo kasi to, maglalabas siya agad siya ng high frequency. Pagkalabas niya ng high frequency, i-charge niya or papaandar niya to on off yung MOSFET. Yan, sabihin ko na na MOSFET yan. So pagkapaandar niya guys sa MOSFET, on off guys, i-on off niya to, and then mag-build up yung voltage dito sa may voltage multiplier, guys. So kaya tumatas yung voltage up to 3,800 volts. Ayan, sigurado yan guys, pwede talaga i-4,000 yan dito sa may knob na yan. Kasi sa output na yan guys, kung nakikita nyo na sa output na yung ano niya, hinahanap niya lang kung ano yung voltage na tag dito. Siya yung sense guys para sa voltage. So malaman niya sense diyan guys. Kunyari, nalalaman niya na nasa 3,000 volts na siya. So tapos pagka tinawik niya siya ng konti, tataas pa yung voltage na yon. Kasi siya yung magsasabi dito sa op-amp na okay, taasan natin yung voltage kasi tinatasan yung resistance niyan or binababaan yung resistance. Okay, pero feeling ko pag tinasan yung resistance niyan, syempre guys, tataas yung voltage. Okay? So kapag ka sa ano naman, sa current naman, kapag ka tinaasan yung resistance, ano yun guys, baliktad naman yun, baliktaran sila kasi so pag tinaasan yung resistance sa voltage, ang nangyayari, tumataas yung voltage. Kapag ka tinaasan yung resistance sa current, so bumababa naman yung ang tawag dito, yung current sense naman niya guys. Ayan. So ayan guys, so ganyan lang po yan mag-work. So pagka inon natin to, ayoko talaga mag-ano yun. Hindi na guys, okay na yan. So ayan yung mga LED nya guys, para sa ano yan, para sa eto, para sa ano to, dito. Ayan, eto para dito yan. Okay, tapos ito pagka low voltage. Okay. So, ayan lang guys. At kung may katanungan kayo, hindi natin guys to para tag dito, reverse engineer. Kasi kita na naman natin kung paano siya mag-work Or sinabi ko na naman sa inyo guys kung paano siya mag-work. So, no need na para i-reverse engineer yan. Tsaka yung mga nakasulat na number dyan, hindi naman burado nandiyan dyan na yan guys Okay, so ayun lang. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click all guys. Bye, peace.